Mga kapatid, alam nyo po, hiyang-hiya po ako sa nangyari dito po sa Montero na to. Kasi 4 na buwan pa lang, nung huling pinalitan ko, itong shock absorber nito, brand new, kaya ba? Pakita mo yung shock absorber, oh. 4 na buwan pa lang po yan. Yan. Ngayon, nasira na siya sabay. No? Yung kaliwat kanan, nasira, tumagas ang langis nitong shock absorber na kaya ba na inilagay ko dito sa Montero. Kaya alam nyo, minsan nakakapagduda talaga eh. No? Itong binilan ko ng shock absorber na to, ay yun talagang supplier ko pa. Pero ngayon lang ako naka-experience na makakabili ako ng brand new kaya ba na ganito ang magiging resulta. Bumigay ka agad. Nangyayari yan mga kapatid doon sa mga China talaga. Tulad nung nakaraang vlog ko, meron kaming pinalitan ng shock absorber. Yung kanyang ipinalit na shock absorber ay China po talaga. Sa online niya binili. Kaya hindi rin po talaga nagtagal, nasira. Parang ganito rin. Kaya ngayon, nagdududa na ako. Kasi first time ho talaga na naka-experience ako, brand new pa, no, na binili ko, 4 na buwan pa lang, tumagas talaga yung langis nitong shock. Ayan, no, tignan nyo. Oh, matindi. Kaya ba po ito? Isa sa pinagtitiwalaan nating brand yan pagdating sa shock absorber, mga kapatid. Pero siyempre, hindi ko sinisisi yung pong auto supply na binilan ko nito. No, itinawag ko sa kanila, sabi ko, bro, yung shock absorber, 4 na buwan pa lang, tumagas na yung langis. O, sabi naman niya sa akin, ganun ba? Sige, sige, papalitan natin yan. O, di ba? Yun ang masarap doon. Papalitan niya at walang babayaran yung may-ari. Kaya lang sabi niya, basta wag masisira yung shafting. Ito. Ayan. Basta wag siyang magkakaroon ng gasgas yung shafting na yan. No? Siguro, dun sa suksukan ng tornilyo, pwedeng magkaroon na ng gasgas yan, pati dito sa ibabaw, pero wag lang masisira yung shafting na yon. Ang sabi po, nung supplier ko, papalitan nila ng bago, kaya po tuloy po ang ligaya. Ngayon, tignan natin yung kabila, mga kapatid. Tignan nyo po. Nag-leak din po ang langis nito. Ayan. Narito naman si Pyong. Pyong, pakita mo nga, Pyong. Ayan, oh. Ayan pa po yung brand niya, oh. Okay. So, ayan. Tagas po talaga yung langis. 4 na buwan po yan. Hawak pa po namin yung resibo niyan. Kaya nung ipinakita ko nga po, diyan sa supplier ko na auto supply, hiyang-hiya din po siya sa nangyari. Pero siyempre, hindi nila kasalanan yon dahil lahat naman po ng mga pyesa na yan ay mayroon ding nagbabagsak sa kanila, yung kanila mismong supplier. Kumusta? Good naman po, sir, yung lamig nito eh. Nagaya pa rin yung dati, hindi naman nagkaya. Oo. Mga kapatid, ito yung Honda CR-V na kinonvert namin ng electric aircon. Ayan. Gumagana po siya. Yung aircon, malamig. Opo, halos 2 oras yung namin dito. 2 oras ka na bang nawala? Eh, kumusta yung temperature? Nagkaroon tayo ng problema sa temperature nito nung nakaraan. Ay, goods naman po, sir. Goods naman? Opo, tapos yung ano niya, okay naman. Oo. Wala, lamig na lang. Okay. Malamig to, ha? Opo. Hindi lang nila kasi makikita yung compressor. Silip ba yung compressor nito? Dito po. Masisilip ba? Dito lang po, sir. Oo, ayun, oh. Ayun. Kaso hindi makikita. Anyway, so far so good. Opo, sir. Ha? Ito po mga kapatid, 2 alternator, 2 baterya. Yung isang baterya niya nandito. Ito isang baterya. Ayan, ha? Ngayon, tignan nyo po yung pangalawang battery nandito sa likod. Dito po namin inilagay. Nandito po, sir. Kita ba? Ayan, pakita mo, Glenn. Pakita mo kung saan nakalagay yung isang battery. Ayan. Okay. Mga kapatid, yung po kasing mga hybrid, no? Sabihin na natin yung mga hybrid na sasakyan na naka-internal combustion engine din at mayroon siyang electric motor, ang baterya po noon, 2 set din. Tulad nung Altis na hybrid na ginawa namin, na pinalitan namin ng battery, di po ba? Nakita nyo yun, yung mahabang battery. 2 rin po yung set ng batteries niya. So yung battery na para doon sa magi-start ng engine, at yun nga po yung pinakita ko sa inyo kanina, at yun namang mahabang battery para doon sa kanyang electric motor, doon sa kanyang pagiging hybrid. So 2 rin po ang battery ngayon nitong si Honda CR-V para hindi po sila nag-aagawan ng kuryente. Lalong-lalo na sa mga digasolina, dapat supisyente yung kuryente na ibibigay doon sa engine
At doon naman po sa kanyang electric aircon, yung baterya doon ay parang load na lang siya. Kasi yung alternator na ginagamit doon sa electric aircon, yun ang magpo-provide nung bastante rin na kuryente para paganahin yung electric compressor, pati po yung blower na talagang naka-incorporate sa kanya. Kaya ito po, dalawang battery, dalawang alternator, at gumana po ng maayos itong electric aircon. Ano, kumusta ang lamig? Oh, lamig oh. Oh, ano sa tingin nyo? Ano siya? Matipid? Hindi hirap ang makina, no? Yun ang maganda rito. Dahil sa wala ng load yung engine doon sa kanyang mechanical aircon na compressor, gumaan ngayon ang takbo nitong makina ng Honda CR-V. And hopefully, magkakaroon ngayon ng savings yung may-ari nito dahil malakas ang gasolina to eh. So yung savings niya ron, bibilangin niya ngayon yung savings na yon at yun na lang ang iisipin niya na ipinambayad niya doon sa conversion ng electric aircon. Sana po tumagal, sana maging matibay kasi po mga kapatid, nanganganay din tayo dito sa technology na ito. Bagong technology para sa conversion and hopefully maging matibay yung mga inilagay nating kit, no? Yung electric compressor kit at sana po magtagal talaga to. Doon sa mga nangangarap na magkaroon nito, ngayon po ay hintayin muna natin na ito pong trial project po na to. Sabi ko nga kay Sir Mac, yung may-ari nito, ito ay trial project namin para sa electric aircon na Honda CR-V. Dahil unang-una, malakas ang gasolina to at kung talagang ito ay makakatipid, saka nyo po hintayin yung pong after effect ng ating pong ginawang conversion dito sa Honda CR-V. Okay mga kapatid, ito po yung Hilux na nilit natin at nagpalit ngayon ng gulong yung may-ari, si Kuya Mardy Camposano. Galing po siya ng Tacloban, nandito na po siya sa Manila, kaya naipadala niya na itong mga bagong gulong. Ngayon, may problema lang ng konti kasi kapag nililiko ay sumasayad po dito. Ito sa portion na to. Ayan. Kaya tayo po ay magbabody repair ngayon. Siyempre, ang talagang titira niyan ay yung latero. Aayusin po yung portion na yon para hindi po sasayad yung gulong natin kapag lumiliko. So ito na po yung nabili niyang gulong. Harap lang muna ang pinakabit namin, yung likod ay hindi pa. Ayan. Tatapusin muna namin yung sayad na yon para kahit bukas na bukas din ay magamit na po ito ni Kuya Mardy Camposano. At iuwi na po ito dyan sa Tacloban, Leyte. Kinakarwas na yung Honda CR-V na electric aircon, no? Mukhang gusto nang umuwi ng Pampanga. Malapit na pong matapos to. Ilang test drive na lang po yan at kung hindi na magkakaroon ng problema yung electrical system nito, makakauwi na po yan ng Pampanga. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Ito pong Montero po na ito, dapat ito ay babiyahin na po ng Mindanao ngayong gabi. Kaya lang, biglang nagluko, biglang nagkaroon ng issue doon sa kanyang fuel system. At ito nga po, nang ini-scan na po natin, ang lumalabas po na problema dito sa kanyang ECM, ayan, pakita ko po sa inyo, ang lumalabas po ay P0089 suction control valve stuck. So kailangan palitan natin yung suction control valve na yan at saka natin ngayon i-scan ulit at titignan natin kung iyon nga lang ba talaga ang problema niya. Kasi po kanina, bago pa umalis yung may-ari nito, si Kuya, pinakita pa niya sa akin yung nai-scan nila dito. Meron kasi silang sariling scanner. So ipinakita niya sa akin na mayroon ding large fuel leak po ito. Kapag po kasi large leak or fuel leak, iyon ay kadalasan ay sa mga injectors. Nagtaka nga sila, bakit ganun? Wala naman kaming nakikitang tagas ng diesel. Sandali lang, kukuha lang ako ng injector para ma-demo ko sa inyo or maipaliwanag ko sa inyo ng malinaw na malinaw. Nidala na ako injector. Oh, ayan. Okay, ano ba yung sinasabing large leak detected? Ito po yon. Hiningal ako. Masakit pa yung balakang. Okay, sasabihin po kasi nung iba, wala naman ako makitang leak sa mga injectors. Tapos wala rin dito sa katawan. Paano masasabi na mayroong leak detected yung scanner? Ito po yan mga kapatid. Sa common rail po, pati doon sa high pressure pump, yung high pressure pump, nandoon nga itong SCV. Yan, tulad ng sinabi ko sa inyo, ito po ay may problema sa SCV, suction control valve stuck. Kaya ako ay mayroong extrang SCV dito. Mitsubishi po yan. Okay, dalawa to, dalawang klase kasi ang suction control valve ng Mitsubishi, isang mahaba, isang maiksi.
So meron na tayong nakatago dito sa shop. Ngayon, ang sinasabi ko po, doon sa high pressure pump, doon sa common rail, papunta dito sa mga injectors, dapat makaipon ng pressure. Ngayon, itong mga linya na to, papunta na to sa mga injectors. Mula dito, may tubo yan, papunta rito. Tapos, ito namang sa gitna na yan, ay manggagaling po yung connection yan, papunta doon sa high pressure pump. Okay, so ganun lang naman talaga ang linyada niyan. Ngayon mga kapatid, kapag itong injector ay nagka-problema, halimbawa, hindi na kontrolado yung buga dito sa nozzle, o kaya naman, nasira na rin yung kanyang return. Halimbawa, yung dito, yung valve dito, nagkaroon ng problema. So, lahat nung pumapasok dito ay lumalabas din dito sa return. No, portion nun, ay talagang hindi siya makakaipon ngayon ng pressure dito sa common rail. Kaya ngayon, ang iisipin ng computer dahil magsesend ito ng information, itong common rail high pressure sensor, na mayroong kang leak. Kasi nga po, lumalabas lahat yung diesel dito. Paano kung halimbawa mga 3 injectors pa yung nagka-problema or maaaring yung 4 na yun dahil kadalasan po sabay-sabay naman talagang nagkakaroon ng issues yung mga injectors na yan. Katulad na nga lang ng shock absorber po na nandun, bagong-bago, 4 na buwan pa lang nasira na, sabay din. So kadalasan, ganun po talaga ang nangyayari. Kaya yung leak na nadidetect ng computer nitong sensor na ito ay sinasabi ngayon ng computer na large, malaki. So, wag kayong magtataka kapag nabasa nyo large leak detected. Baka mamaya hanapin nyo yung leaks dito sa mga fittings na yan. Wala talaga kayong makikitang leak doon. Pero yun nga, ang nagkakaroon ng leak ay yung pong mga injectors. 100% kadalasan, yun po ang nangyayari. Kaya lang, ngayon na inis ka namin, mga kapatid, wala nang lumabas na problema doon sa large leak. Kaya ang iaayos ko muna ngayon, kailangan mapalitan ko muna yung SCB na yan. Ito ay mga bagong SCB po ito, mga bagong pyesa to. Yan. At original po na mga Mitsubishi. Hindi po tayo bumibili sa online. At talagang ito ay kinukuha natin diyan po, kay Motorix, diyan po sa Banawe. Yan. Dalawa po ito. Okay, ito na. Ano na? Tanggal mo na? Ayan na. Si James Anthony, alias Tone. Okay, ito yung luma. Bakit kaya ganun yung itsura niya, oh? Oh? Tingnan mo, oh. Di ba? Corroded, oh. Ang corroded to, oh. Ayan, oh. Oh, tapos may mga tama pa, oh. May mga tama, eh, oh. Mainit-init pa. So, ito yung tinanggal natin. Luma na. Ngayon, ito yung ating pamalit. Ayan, bago. Oh, tingnan mo, ha. Parehas sila, oh. Original, pag original kasi, parehas na parehas talaga, ano? Pati sa kulay nito. Ayan. Ito, tignan mo yung paligid nito. Kita mo, ha? Ayan, oh. Kita nyo yan, ha? Pero itong luma, iba, oh. Corroded siya. Tapos ito, may mga tama. Oh. Ito, wala. Talagang makinis. Okay, ito ni, isalpak mo to. Tapos, i-scan mo. Oh. Kung nandun pa yung issue, tapos i-road test na din natin kagad. Para matawagan ko na yung may-ari nito kasi gagamitin nila to pauwi ng Mindanao. Kung hindi naman kailangan magtagal na sa atin dito, no, ipa-release kagad natin para magamit na. Kay Eagles din po natin ang may-ari nito, kuya din po. Napalitan na natin yung SCB nito. In-scan nito ni. Tony, anong nakita mo sa scan? Sige. Wala na yung SCB. No? Ito sa ECM. Kanina 3 yan. Ngayon yung ASC can timeout na lang. TM can timeout, wala po yan, not equipped. Ayan, nakalagay po not equipped, not equipped. So, hindi po siya talaga kailangan. Ngayon, i-start mo ngayon, dahil wala na yung SCB error code, tignan mo kung aandar na tayo. Sige nga. Ayun na, umandar na. So, kailangan na lang ngayon to i-road test kasi ang sabi po ng may-ari nito, ito daw po ay naglo-low power. Ngayon, kung hindi nalalabas yung issue, no? Start mo, patay, start, patay. I-revolution mo. Kung hindi nalalabas yung issue ulit, ay pwede na itong i-road test. Para ito ng mga Ford Everest na to, na bagong overhaul natin, ito po, ay gagawin din po yung mga pang-ilalim nito. Dahil ito naman, ay uuwi naman ng Bicol. So kung may uuwi ng Cagayan de Oro, CDO, ito naman ay uuwi ng Bicol. O mga kapatid, pagkakataon ko na po ito para batiin ko po yung mga nagme-message po sa aking mga vlogs, lalong-lalo na doon sa nakaraang vlog ko po. At sinabi ko nga po, kung nasaan kayo, pakibanggit nyo lang po ang inyong lugar at babatiin ko po kayo
sa aking susunod na vlog. Tulad po ni Sir June Tolentino. Sir Randy, taga-Tarlac ako, laging nanonood sa iyo. Dami ko pong natutunan sa inyo. Maraming salamat po at God bless po sa inyo dyan. Tapos meron din po si Plaridel Palami 2831 from Antipolo. God bless po, sir. Followers nyo po ako. At okay yung sinishare nyo para maunawaan ng mga customers kung anong sira at mga ginagawa sa sasakyan. Meron din pong nanggaling naman sa Doha, Qatar. Aba, malayo-layo na po ito. Si Morgan Barha San Juan. Ayan, from Doha, Qatar po tayo, sir. Berlin Auto Garage. Oy, nagtatrabaho siya sa Doha, Qatar, sa Berlin Auto Garage. Assorted luxury car. Boyax po, vlogger din. Vlogger din tong si Kuya Morgan Barha. Ayan, San Juan. Tapos po, Max Melendez. Ayan, from Pangasinan. Magandang araw po sa inyo dyan. Ang susunod naman po ay si Sir Francisco Manuel 448. Sir, I'm one of your subscriber at palagi kong pinapanood ang mga vlogs mo. Marami akong natututunan at very informative bawat vlogs nyo. Keep up, sir. God bless from Chicago, USA. Ang susunod naman po ay mula po sa Calgary, Alberta, si Fikret N. Zeller. Hi, Kuya Randy from Calgary, Alberta. Dahil sa dialysis vlog nyo, natutunan kong mag-complete ATF dialysis sa 2014 Toyota Highlander ko. Thanks for sharing your knowledge and God bless you more. Ang susunod po ay kay Joel Gauzon. Boss present, always watching from Sahara, Africa. Naku, layo na po pala talaga na nararating natin. At ang susunod po, si Gli Catalan. Ayan, hurra bro Randy, watching from Chicago. Okay, ito naman, si Renato Maikes. Ayan, another nice vlog bro, watching from Carmona City, Cavite. Tapos si Edward Rago, 3557, Sir Randy, I'm watching your video every day here in Los Angeles, California, USA. Thank and God bless you. Ito naman po, si Fred C1J. Okay, always watching from Tayaba City, Quezon Province. Our mechanic from Toyota Alabang. Siguro po, mekaniko po siya. Galing dyan sa Toyota Alabang. At sa San Pedro, Laguna naman, si Edres 7348. Keep up the good work, Brad, from San Pedro, Laguna. At ang susunod po, si Purino Benedicto, 6336. Sir Randy, watching here in Saudi Arabia, lagi ko pong pinapanood yung mga vlogs mo tungkol sa mga sasakyan. Kaya marami po akong natututunan at nagkakaroon ako ng idea sa mga makina. First time ko lang pong magkaroon ng sasakyan. God bless po. Ito pa, si Enrique Macaraeg, 6498. Watching from San Francisco, California. Good thumbs up day and always spread good vibes, Sir Randy. Maraming salamat po sa inyo. At ito naman po si Chong Galay. Keep up the good work po from Charleston, South Carolina, USA. At si Wilfredo Ampong. Natawa din po siya. Natawa ako sa last stat, sir. Watching from Toronto, Canada. Watching from Vancouver, Canada naman po si Alan Paul Wayan, 3769. At yung palagi pong nanonood sa akin, na nandito po sa Pilipinas, si Myla Estiba, 7283. Good evening po, Sir Rans. Kudos, sabi niya. Okay, Benedicto Gras, 9451. Hi po, Sir Randy. Lagi po kayo pinapanood. Ben Agras po from Melbourne, Australia. Former lineman po ng Meralco. Lineman din po ako dito sa Power Core. More power po and God bless. Isa na lamang muna at sa susunod na vlog ko po, ayun naman ang aking babasahin ulit. So, dito po si Ronald De Humo, YW2Y. Good morning and afternoon ka, Randy. Si Ronald De Humo po ito ng Mississauga, Ontario, Canada. Lagi po akong nanonood ng vlog nyo gabi-gabi. After work. Ayan. Pa-shoutout naman po. God bless. O yan. Shoutout. Ronald De Humo, W2Y. Yan. Mga kapatid, yung mga susunod, bukas ay babanggitin ko rin. Sana po lagi rin kayong nag-iingat dahil kayo po ay nandyan sa malayong lugar. Nasa ibang bansa po kayo. Di katulad namin dito sa Pilipinas. Dito ay walang racial discrimination. May mataba, mayroong malaki ang tiyan. Ito, malakas sa kanin kasi ito. Pero wala kaming discrimination. Kaya po kayo dyan, lagi po kayong mag-iingat. Ang dalangin ko po ay hindi po kayong mapahamak dyan at lagi po kayong manunood ng mga vlogs ni Autorans.
Mga kapatid, magandang hapon at maraming salamat sa inyong lahat.